Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat. Welcome po sa aking channel. Eto, parang hindi pa po maka-move on ang lahat dito sa nangyari po kanina mga kabida, kung saan po ay inaresto na po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Napakalungkot po yung balita na yun, ano? Dahil although may mga usap-usapan po na baka aarestuhin po itong dating Pangulo, pero hindi ho natin nabatid at ini-expect po mga kabida nga ngayong araw po ito gagawin, ano? Dahil yun nga, meron pong warrant of arrest na inilabas po itong International Criminal Court laban po sa dating Pangulo, ano? Unang-una po, parang rumor lang po, ano? Kasi walang mga dokumentong inilabas, okay? At puro lang balita mula sa Rappler, ano? At naturingan nga ang fake news, ano? Dahil walang mga dokumento tsaka wala pong official statement po mga kabida mula sa ICC, ano? Ang tanging sagot lang po nila is no comment, no? Pagdating doon sa issuance po ng warrant of arrest laban po sa dating Pangulo, ano? Pero kanina po mga kabida, bigla nagkaroon po ng balita na yung flight daw ng dating Pangulo ay nabago, ano? Instead na alas 4 po ng hapon, kanina pong alas 10 po ng umaga, no? Kaya prior doon sa arrival po mga kabida dyan sa Ninoy Aquino International Airport, marami na pong mga pulis na nandoon, ano? At nag-abang po mga kabida at yun na po yung parang sinyalis po na baka may arrest na mangyayari po, ano? Laban po sa dating Pangulo. Yun nga, nangyari po yung arrest. Unang-una parang sinasabi po mga kabida na wala daw warrant, na inaresto daw itong si Digong, no? Pero nung binasa po mga kabida ni General Torre yung warrant of arrest sa pamamagitan lang po ng phone, okay? Yun po, parang sinang-ayunan po, ano, ni Digong yung binasa po na warrant of arrest po mga kabida ni General Torre, ano po. Okay? Now, ito po yung official statement mula sa Presidential Communications Office, ano? Kasi po kanina mga kabida, kumbaga, walang ideya, no? Kung ano ba talaga ang nangyari, bakit po maraming police, totoo bang may warrant of arrest, ano pa, no? Mga kabida, kasi puro lang talaga haka-haka, wala pong inilabas na mga dokumento nga, ano? Ito po, naglabas po ng official statement, ito Presidential Communications Office, ano? Pagkatapos pong arestuhin po itong si Digong, mga kabida. Ito yung kanilang official statement. Kaninang madaling araw, natanggap ng Interpol Manila ang official copy ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court or ICC. Alas 9:20 ng umaga ngayong araw, 11 Marso 2025, ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang kanyang grupo ay dumating sa Maynila mula sa Hong Kong sakay ng Cathay Pacific CX-907. Sa kanyang pagdating, hinihain ng Prosecutor General ang ICC notification para sa isang arrest warrant sa dating Pangulo para sa krimeng laban sa sangkatauhan. Ang dating Pangulo at ang kanyang grupo ay nasa mabuting kalagayan at sinuri ng mga doktor ng gobyerno. Sinigurado na siya ay nasa maayos na kalagayan. Ang mga opisyal ng PNP na nagpapatupad ng warrant ay tiniyak na may suot na body camera. Sa ngayon, nasa kustodiya na siya ng mga kinauukulan. Ayan. So, yun po yung official statement po mga kabida ng Presidential Communications Office, ano po. So, totoo at tiyak po na may warrant of arrest po mga kabida na inihain po talaga, no, kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At first, may mga lumabas po na mga post, like ito pong kanyang anak po na si Kitty, na illegal daw yung detention, ano, sa kanyang ama. Kasi nga wala hong ipinakitang warrant, ano. Okay, dinitain yung kanyang ama doon, okay, kasama yung mga pulis, ano. Okay, pero nung nakausap po ni Digong, ito si General Torre, kasi hiningyan po sila ng ng mga dokumento, basis mga kabida, ano ba talaga yung basis kung bakit sila
kung bakit po siya dinetain doon. Ano ba ang kasalanan po niya? Okay? Binasa po ni General Torre po mga kabida ito kung warrant of arrest mula sa ICC mga kabida. So, ang proseso po ngayon, kasi nasa Villamor Air Base na po itong si Digong mga kabida, at dadalhin daw ito sa The Hague, Netherlands, kung saan po nakabase po itong International Criminal Court, At doon po, babasahan po ng sakdal, at doon na po, mag-uumpisa na po yung trial po mga kabida, laban po sa dating presidente po ng Pilipinas. Yung booking, pagkakalam po natin sa isa pong panayam po mga kabida ng Brigada News FM Manila kay Mr. Carlos Conde, most likely yung booking ay dito sa Pilipinas, yung procedure po ng PNP, yun daw yung susundin, At tsaka siya dadalhin doon sa The Hague, Netherlands po mga kabida. Okay? So, yun po yung napakalungkot po na balita, Ang mga tao po kanina nag-abang po kay Digong, kay dating Pangulong Duterte, doon ho sa NAIA, hindi man lang nakasili po sa dating Pangulo kasi hindi ho pinakita mga kabida for security purposes. So, most likely, idinaan po siya doon ho sa isang daanan na wala hong mga tao, Okay, naiintindihan ko po yung mga pulis kung bakit hindi ho ipinakita po itong si Digong kasi baka magkaroon po ng hit, yung reaction po ng mga tao, lalong-lalo na po yung mga supporters po ng dating Pangulo, mga kabida. Now, titingnan lang po natin kung magkakaroon po ba ito ng chilling effect, ito hong nangyari po sa dating Pangulo, Kasi mismo ang dating Pangulo po mga kabida, ina-anticipate na po niya itong pagkaka-aresto po sa kanya, Kasi unang-una po, may statement po siya na handa na po raw siya, na magpa-aresto sakali hong meron pong warrant, mula sa International Criminal Court. Napansin ko lang po mga kabida, bakit po si Torre yung nagbasa po ng warrant? Supposedly yung Interpol. Dapat ang nagbasa ng warrant of arrest po kanina, ito pong Interpol, representative po ng Interpol, si Torre yung nagbasa parang tayo po yung humuli doon sa dating presidente po ng Pilipinas. Diba? Anong silbi po ng Interpol doon? Kung tayo lang man pala yung huhuli sa dating Pangulo, idinaan pa ng ICC sa Interpol. Yung pala, yung PNP lang pala natin yung huhuli doon sa dating presidente po ng Pilipinas. Yun yung malaking question doon mga kabida. Kasi paulit-ulit po na sinabi po ng administrasyon na wala na po tayo, out na po tayo sa jurisdiction po ng ICC. Kaya nga, ang ginawa lang daw, kasi may kaso man na isinampa, dapat yung Interpol sana yung kumbaga kumilos, pwedeng idinaan sa PNP dito, pero hindi talaga yung PNP mismo yung manguna, Parang PNP yung nanguna Parang PNP yung umaresto po mga kabida sa dating Pangulo Supposedly yung Interpol sana. Pero wala na po tayong magawa Tapos na po yun, Tsaka administrasyon po ito ng Marcos Lahat po ay pwede hong mangyari, Lahat imposible. Lahat po posible mga kabida.